Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang iyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Bakas ang sigla sa mukha ni Jolina Magdangal nang ibahagi ang pagbabago sa pagkakaibigan nila ni Marvin Agustin. Patok ang love team nila noon sa mga pelikulang Flames the Movie noong 1997, Loves Kita Okay Ka Lang noong 1998 at Hey Babe noong 1999. Sila rin ang love team sa weekly youth-oriented series na Gimmick mula 1996 to 1999 at romantic drama series na Loves Ko Si Babe noong 1999 hanggang 2000. Aminado si Jolina na immature sila ni Marvin noong teenagers pa sila. Sabi ni Jolens, quote-unquote, iniisip ko ngayon pag nakikita ko yung kung paano kami mag-usap, kung ano yung feeling, uy, ang petty natin dati ha, parang dati, grabe yung pinag-aawayan natin. Malakas daw mang-asar si Marvin at pumapatol naman si Jolina. Ngayong 2025, matapos ang mahigit 2 dekada, nabigyan sila ng oportunidad na magkatrabaho ulit sa pelikulang XX Lovers. Paano nga ba ang dynamic sila ngayon? Sagot ni Jolina, quote-unquote, mature na ngayon pero alam mo yung pagka-mature namin, kuwala pa rin. Patol pa rin ako ng patol sa pang-asar niya at asar pa rin siya ng asar. Na hindi ko nga alam kung bakit nga ba ganun, alam ko naman na yun. Parang natural na sa amin na ganoon kami kakulit, kaasaran. Natutuwang ikinuwento pa ni Jolina na mas lumalim ang pagkakaibigan nila ni Marvin ngayon, pareho silang 46 years old. Samantala, isang dekada ng aktibo sa show business si Elijah Canlas. Bukod sa pag-arte ay gusto rin daw subukan ng aktor ang pagkanta at ipagpatuloy ang pagsulat ng mga kanta ngayon. Sabi nga ni Elijah, quote-unquote, 2024, I didn't get to make a single song. Ngayon, I feel like a whole different person. I feel like na iba yung music na nagagawa ko, iba na yung mga lyrics na masusulat ko. Para sa aktor ay kakaibang karanasan sa tuwing nakakapagsulat siya ng mga kanta. Makahulugang paglalahad ng binata, quote-unquote, when I write music, I feel like it's the best way to express myself, my truth, and without fear. Meron namang payo ang aktor para sa iba pang mga nangangarap na subukan na pumasok sa industriyang kanyang ginagalawan. Quote-unquote, if you really love this craft, then you really have to put everything that you have into it. Yan nga ang pagtatapos ni Elijah. At sa pagtatapos naman ng ating segmentong Balitang Artista, muling napabalitang buntis na di umano si Karil ngayon. 10 taon ng kasal sina Karil at Yael Yuzon kaya palaging may nagtatanong sa singer kung nagdadalang tao na ba siya. Pagbabahagi ni Karil sa kanyang podcast na Case Drama, quote-unquote, this is the third time this news has circulated. The news is fake. Maling impormasyon daw. Hindi na bago para kay Karil kapag napapabalita ang buntis siya. Hindi na lamang minamasama ng It's Showtime host ang tungkol dito. Giit ng singer, quote-unquote, how do we stop this kind of problem from happening, from circulating, especially because it doesn't seem like bad news. It's not something that destroys my character. You don't feel like a chismosa or a chismoso person by clicking or congratulating me on the comment section. So what's wrong with it? Ayon kay Karil ay kinakailangang maging maingat ang mga netizen sa lahat ng mga nababasa sa social media. Quote-unquote, I knew a categorical denial would be
useless because you want to believe what you want to believe and maybe you have a good feeling about congratulating me. And I think it's not about education level. A lot of people have been fooled by this news. So I am here to tell you once again that the news is fake. I hate fake news. For me, let's be mindful about the things we shared, the things we believe because we don't know where this would lead us. Yan ang paglilinaw pa ng It's Showtime host. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.